Isang mapayapang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa Biblia. Mga mahal naming tagapakinig, nalalaman ko pong marami po sa inyo ang nakasama ko na sa pagtuturo po natin sa Lumang Tipan. Ngunit, marami din po sa inyo ang hindi pa. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakasama sa pagtuturo dito po sa Lumang Tipan, maligayang pakikinig po dito sa Home Bible Study. Natapos na po nating ang pagtuturo dito po sa 39 na aklat ng Lumang Tipan. At sisimulan po natin ngayon ang ating pagtuturo dito po sa 27 aklat ng Bagong Tipan. Ang layunin po ng pagtuturong ito ay ang bigyan ka ng pagpapakilalang kaalaman at pangkalahatang ideya sa buong pananaksulat at sa bawat aklat nito. Upang sa ganoon ay matutunan mong masagot ang mga katanungang tulad po nito, ano po ang sinasabi nito? Ano ang kahulugan nito? Ano ang halaga nito sa akin? Papaano ko magagamit ang mga katotohanan ito sa aking pansariling buhay? Ngayon, magpatuloy po tayo. Natutunan po natin na ang 66 na aklat nitong pananaksulat ay nahahati po sa 10 magkakaibang pangkat. Hindi po batay sa panahon ng pagkakasulat nito, kundi batay po sa nilalaman ng mga ito. Sa Lumang Tipan, ay mayroong 5 aklat ng kautusan. At mayroong 12 aklat ng kasaysayan na sinusundan naman ng 5 aklat ng mga tula. Nagtatapos ang Lumang Tipan sa mga aklat po ng pangunahing propeta at di pangunahing propeta. Ito po ang 5 grupo o klasipikasyon ng mga aklat dito po sa Lumang Tipan. Ang mga aklat naman ng Bagong Tipan ay nahahati din po sa 5 grupo o klasipikasyon. Una, mayroong 4 na mga ebanghelyo o tala ng buhay ni Kristo. Mayroong isang aklat ng kasaysayan, ang aklat po ng mga gawa. Pagkatapos ay ang mga sulat ni Apostol Pablo na sinasabi na ilan ay 13 habang ang iba naman ay 14, depende kung si Pablo nga ba o hindi ang sumulat, para po sa aklat ng Hebreo. Sumunod po dito ay ang mga pangkaraniwang sulat na sinulat po ng iba't ibang mga may akda, para po sa pangkalahatang grupo ng mga mananampalataya. Nagtatapos po ang Bagong Tipan sa aklat po ng pahayag. Ang mga ito ang 5 klasipikasyon o grupo ng mga aklat dito po sa Bagong Tipan. Mga mahal naming mag-aaral, uunahin po nating suriin ang 4 na aklat ng ebanghelyo dito po sa Bagong Tipan. Ang mga ebanghelyo po ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Lagi kong sinasabi po sa ating pagtuturo sa Lumang Tipan na, anumang aklat ang ating sinusuri, ito po ang pinakadakila at pinakamahalaga, at ang aking paborito. Ngayon, nandito na po tayo sa 4 na ebanghelyo. Ang pinakamahalagang bahagi ng pananaksulat. Tunay po na ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ang puso ng pananaksulat, dahil ito po ay tungkol sa Panginoong Hesukristo at ang 4 na aklat na ito ay ang mga talambuhay ng ating Panginoon. Yamang ang pananaksulat ay tungkol po kay Hesukristo, at ang mga aklat na ito ay ang kanyang mga talambuhay. Tunay nga na nasa puso na po tayo ng Biblia habang pinag-aaralan po natin ang mga ito. At ang mga aklat na ito ay ang tunay ko pong mga paborito. Sa pagsisimula po ng ating pagtuturo dito po sa aklat ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, nais ko pong sabihin po sa inyo na hindi ito malalungusang pag-aaral, kundi isa itong devosyonal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Habang isa-isa po nating sinusuri ang 27 aklat ng Bagong Tipan, ang aking bibigyan ng diin ay ang devosyonal na mensahe ng bawat aklat. Palagi kong tatanungin, ano ang sinasabi ng may akda sa aklat na ito, sa pananaksulat? Ano ang ibig niyang sabihin at ano ang halaga nito sa akin? Hindi ko po tatalakayin ang mga bagay na madalas mong makita kapag mayroon kang malalim na pag-aaral sa pananaksulat. Magtatanong lang ako ng makatanungang, ano ang halaga nito sa atin, kung saan tayo ay nabubuhay sa araw-araw. Ito po ang tinatawag kong personal at devosyonal na aplikasyon ng mga pananaksulat. Napakalawak po ng pagtuturo sa buong 27 aklat nitong Bagong Tipan. At ang hangad ko pong magawa sa ating pagtuturo ay ang madala at maipakita sa inyo ang mga mahalagang bahagi po nito. Sa ating pagtuturo sa Lumang Tipan, dinala ko kayo sa bahagi po ng Lumang Tipan na mayaman sa devosyonal na nilalaman. Sa makatuwid, ituturo ko sa inyo ang mga mahalagang talata dito po sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Susubukan ko pong bigyan kayo ng kapatiran sa mga talatang ito sa pamamagitan po ng pagtatanong habang binabasa ninyo ang mga ito. Kapag wala kang nais masumpungan sa iyong pagbabasa nitong Biblia, wala ka ring talagang masusumpungan.
Ngunit, kung mayroon kang hinahanap sa pagbabasa mo ng pananaksulat, makakahanap ka ng mga mahalaga at devosyonal na kaalaman na siyang tatatag sa iyong buhay. Sa pagsisimula po ng ating pagtuturo dito po sa Bagong Tipan, nais kong sabihin sa inyo ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pag-aralan mo ang banal na kasulatan. Nagugulat ako kapag may mga nakikilala akong mga tao na may mataas at malawak na kaalaman sa maraming bagay, ngunit pagdating po sa banal na kasulatan, wala silang alam. Madalas itanong po ni Hesukristo ang tanong na ganito, hindi mo nababasa? Totoong maraming mga tao ang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Kapag napag-uusapan po ang tungkol sa banal na kasulatan, maraming mga tao na may mataas na pinag-aralan ang madalas mapahiya. Nang sinabihan po ni Apostol Pablo si Timoteo na pag-aralan niya ang banal na kasulatan, ginamit po ni Pablo ang salita na ang literal na kahulugan ay, pagsumikapan mo. Ginagamit po ang diwang ito sa pag-aaral ng arkitektura, medisina, abogasya, at iba pa. Ito pong ang diwa ng pag-aaral para po sa ating magiging karera sa hinaharap. Tunay po nating pinagsisikapan ang pag-aaral sa mga bagay-bagay na ito, ngunit pagdating po sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po natin gaanong pinagsisikapan ang pag-aaral po nito. Iniisip po natin na kapag inilagay natin ang kasulatan sa ilalim ng ating unan, tatatag ang nilalaman nito sa ating utak at magkakaroon tayo ng pagkaunawa sa banal na kasulatan. Mali po iyon. Ang kasulatan ay kailangang pag-aralan, pagnilay-nilayan, upang ang pag-aaral na ito ay maging iba kaysa sa ibang mga pag-aaral ng kasulatan. Ang tanong ko po ay, gaano kalaking pagsisikap para po sa pag-aaral na ito? Gaano kahabang panahon? Hinikayat kami namang samahan kami sa bawat pag-aaral na gagawin po natin dito po sa pagtuturo sa buong Bagong Tipan. Kaibigan, hinikayat kitang talikuran ang pagbabasa ng Bagong Tipan at ilagay mo sa Diyos na mangusap siya sa iyo. Pakinggan mo ang mga aralin na ito na may layunin na may ituro mo rin sa iba ang mga aral na iyong matututunan. Sinabi rin po ni Apostol Pablo kay Timoteo dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2, Talata 2. Basahin ko po at pakinggan ninyo. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagpapaturo rin naman sa iba. Napakalinaw po noon. Inaasahan ko po na ituro mo rin sa iba ang iyong mga matututunan dito po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang mga bagay na may ituturo ko sa iyo ay ituro mo sa iba na matututo din sa iba pang mga tapat na tao. Sa ganito pong layunin at hangarin, nabuo po ang kursong ito ng pag-aaral nitong Biblia. Hangarin ko pong makita ang mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na kumikilos sa puso po ng mga tao. Sa ating pagpapatuloy, mga mahal naming tagapakinig, sa aklat po ng Roma, Kabanata 10, Talata 2, 7. Sinulat po ni Apostol Pablo ang ganito. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Papaano po nagkakaroon ng pananampalatayang isang tao? Ayon po kay Apostol Pablo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, isinulat ito ni Apostol Pablo. Karamihan po sa mga tao ay hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Wala po silang kopya ng kasulatan kagaya ng meron tayo sa ngayon. Sinabi po ni Pablo, kung patuloy kayong makikinig ng salita ng Diyos, ang himala ng pananampalataya ay mangyayari sa inyong puso. Bilang mga tao na nagnanais lumalap sa ating pananampalataya, gamitin po natin ang mga salita ni Pablo sa ganito pong pamamaraan. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng kasulatan habang pinag-aaralan mo ang banal na kasulatan na may isaloobing sundin at ipamuhay ang sinasabi nito, makakaranas ka ng dakilang himala. Maaaring ang pananampalataya ay dumating sa iyo habang inaaral mo itong banal na kasulatan. Sinabi po sa atin ang salita ng Diyos na dapat nating asahang mangyari ang himala ng pananampalataya. Kaya't lagi po na marami po sa inyo ang nagbalik loob sa Diyos habang sinusuri po natin ang Bagong Tipan. Habang pinag-iisipan mo ang mga aral na iyong natutunan, lagi kong ikaw ay may panalangin na muli kay Kristo. Mga kaibigan, nais kong ibahagi po sa inyo ang aking sariling karanasan kaninang umaga lamang. Bago ako nagsimula sa pagtuturo sa ating aralin para sa araw na ito, nakatanggap po ako ng tawag mula po sa isang negosyante. Isa po siya sa mga nag-aaral ng kursong ito. Siya po ay nagbalik loob sa Diyos habang binabasa niya ang banal na kasulatan. Siya po ay naipanganak na muli.
Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ngayon ay walang iba kundi si Hesukristo. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ngayon ay walang iba kundi si Hesukristo. Ang kaligtasan na kanyang nararanasan at ang misyon na pinaniniwalaan niyang kaloob sa kanya. Na Panginoon, isang oras bago ko sinimulan ang pagtuturo sa araling ito, tumawag siya at sinabi niya, nais kong manalangin na kasama ka sa pamamagitan ng telepono na sana may mga tao rin sa klase mo na kagaya ko na magbabalik loob sa Diyos habang pinag-aaralan din nila ang salita ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, ang layunin ko at panalangin ko habang nagkakasama po nating sinusuri ang banal na kasulatan na sana marami po sa inyo ang makaalam ng katotohanan at kayo po ay magbabalik loob sa Diyos habang binabasa po natin ang kanyang salita. Habang inaaral po natin ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, kailangan po nating maunawaan na ang mga ebanghelyo ang pinakamahalagang bahagi ng banal na kasulatan dahil si Hesukristo ang pinakamahalagang bahagi ng salita ng Diyos. At ang mga ebanghelyong ito ay kanyang banal at kinasihang mga talambuhay. Habang binabasa mo ang ebanghelyo ni Lucas, matutuklasan mo ang usapin ni Jesus at ng kanyang mga apostol sa huling bahagi po ng kanilang pagsasama dito sa lupa. Pagkatapos po ng kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na magmuli, sa usaping ito, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang bagay tungkol sa kasulatan na nagbukas sa kanilang pangunawa tungkol po sa salita ng Diyos. Ang mga tao na ito, bagamat kasama nila si Jesus sa loob po ng 3 taon, ay higit na nakauunawa sa kasulatan. Ang kasulatan ay naging saradong aklat para sa kanila. Ngayon, ano ang nagbukas sa kanilang pangunawa dito po sa salita ng Diyos? Sinabi po sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 25. Sinabi po ang ganito, at binuksan ni Moses, at sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo habang kasama ko pa kayo na ang lahat ng bagay na nakasulat sa kautusan ni Moses, at sa mga propeta, at sa mga salmo tungkol sa akin ay kailangang matupad. Pagkatapos binuksan niya ang kanilang pangunawa upang maintindihan nila ang kasulatan. Makikita mo, mahal naming tagapakinig, na hindi po nauunawaan ng mga tao ang kasulatan hanggat hindi nila nauunawaan ang katotohanan ito tungkol po sa salita ng Diyos. Ang buong kasulatan ay tungkol kay Hesukristo. Ang banal na kasulatan ay hindi kaisa-isayan ng sibilisasyon. Hindi rin po ito aklat para sa mga pinagmulan. Hindi rin po ito aklat para sa agham. Hindi rin po ito aklat para sa agham. Ang banal na kasulatan ay aklat para sa kaligtasan. Ang kasulatan ay aklat para sa katubusan. Bibigyan po tayo ng banal na kasulatan ng makasaysayang konteksto para po sa ating tagapagligtas at kaligtasang ipinagkaloob niya. Bibigyan po tayo ng banal na kasulatan ng makasaysayang konteksto tungkol po sa dumating na manunubos ng mundo. Ito po ang nilalaman ng salita ng Diyos. Narinig ito ng mga apostol sa unang pagkakataon, naintindihan po nila ang banal na kasulatan. Nangangahulugan ito na si Hesukristo ang siyang susi ng salita ng Diyos. Siya ang puso para po sa pagkaunawa sa kasulatan. At ang 4 na ebanghelyong ito ay kanyang talambuhay. Kaya't habang inaaral po natin ang 4 na ebanghelyo, pinag-aaralan po natin ang pinakapuso ng banal na kasulatan. Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa pagsasabing ang lahat ng ating doktrina o teolohiya ay dapat na magsimula sa pinakadakilang pahayag ng katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos sa mundo. Ang lahat ng ating teolohiya ay dapat magsimula kay Hesukristo. Sinabi po sa atin sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan, talatang 18. Nagsasabi po ang ganito, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandanggan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Ang mga salitang ito, mahal kong tagapakinig, ay orihinal na naisulat po sa wikang Griego. May isang salita na binaybay sa mga letrang exegesis. Ang unlaping X, sa salitang Griego ay nangangahulugang pagpapalabas. Nangangahulugang pagpapalabas sa lahat po ng nilalaman o katotohanan ng isang talata. Kung papalabas mo mula sa isang talata, lahat ng nilalaman nitong katotohanan, ang prosesong ito ay tinatawag na exegesis. Huwag mong basahin sa isang talata ang bagay na wala naman sa nasabing talata. O huwag mong gagawin ito. Hindi po natin dapat gawin ito. Tanging ang mga katotohanang nilalaman ng talata ang dapat po nating ilabas.
Huwag po nating basahin ang mga kaisipang wala naman sa talata. Mga mahal naming mag-aaral, nais ko kayong bigyan ng hamon. Yamang ang kasulatan ay tungkol po kay Hesukristo, hanapin niyo si Hesukristo sa inyong pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay hindi aklat para po sa paghahanap ng mga agham na kaalaman tungkol sa pinagmulan. Batay po, sinabi ko rin na ang talaan ng kasulatan tungkol po sa paglalang ay sumasang-ayon sa agham. Ngunit mas mahalagang katanungan ay ganito po. Ang agham ba ay wasto ayon sa banal na kasulatan? Gayunpaman, ang tema ng kasulatan ay hindi mga pinagmulan o paglalang. Ang banal na kasulatan ay tungkol lamang kay Hesukristo. Kaya't habang binabasa mo ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang 4 na ebanghelyo, basahin mo ito upang makita mo si Hesukristo. Basahin mo ang banal na kasulatan upang maintindihan at maipamuhay mo ang kaligtasang daladala ni Hesukristo sa pagparito niya dito sa mundo. Nang sinabi po ni Juan sa kabanatang 1, talatang 18. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandanggan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Dito po ay ginamit ni Juan ang salitang exegesis. Sinabi po sa atin ni Juan na walang pang nakakita kailanman sa Diyos. Ngunit ipinakita ni Hesukristo ang Diyos. Inilabas ni Hesukristo mula po sa presensya ng Diyos ang lahat ng katotohanan ng maaring maintindihan ng mga tao tungkol po sa Diyos. Ngayon kung ito po ay totoo, nangangahulugan ito na si Hesukristo ang pinakadakilang pahayag ng katotohanan na naibigay po sa sangkatauhan. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, at lahat ng tungkol sa kanya ay mga pahayag ng Diyos. Sa lahat po ng ginawa, sinabi, at tungkol sa kanya, ipinapahayag po ni Jesus ang Diyos. Si Hesukristo ang pinakadakilang kapahayagan ng Diyos na nakita ng mundo. At nangangahulugan ito na pag-aralan na po natin ang uso ng banal na kasulatan, dahil ang 4 na ebanghelyo ay mga aklat na nagsasabi sa atin ng tungkol sa Panginoong Hesukristo na nagpahayag tungkol sa Diyos. Isalang-alang po natin ang pang-18 talata nitong unang kabanata ng Juan, bilang pagpapakilala sa 4 na ebanghelyo. May isa pa bang talata mula po sa unang kabanata ng Juan ang nagsasabi sa atin kung ano ang nilalaman ng 4 na ebanghelyo? Sinasabi po rito sa Juan, kabanatang 1, talatang 1. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa talatang 14, doon ay mababasa po natin ang ganito, at naging tao ang salita, at tumahan kasama namin. Bilang isang paglalarawan, nais kong ibahagi po sa inyo, mga kaibigan, ang aming karanasan ng aking nakababatang kapatid na lalaki. Ilang taon na po ang nakalipas na ito ay kasama kong nakatira sa isang maliit na kwarto. Ako po ay estudyante para sa pagiging pastol noon, at siya naman ay isang binatilyo. Kung hindi ka masinop sa bahay, magkakaroon ka ng problema sa mga langgam. Ako at ang aking kapatid ay kapwa po hindi marunong sa pagiging masinop sa bahay. Iniwan po namin ang asukal at palanggana sa mesa lamang. Kaya pagdating po namin sa gabi, ang mesa ay punong-puno ng mga langgam. Isang araw po ng Sabado, nagpasya kaming lutisin ang aming problema. Natuklasan po namin na ang mga langgam ay nanggagaling sa isang malaking punso sa sulok po ng aming bakuran. Nakita namin ang prosesyon ng mga langgam papunta po at pabalik mula sa aming bahay. Sa kagustuhan po naming mawala ang mga langgam na ito, binuhusan namin ng gasolina ang punso, at ito po ay aming sinilaban. Lumagablab ang apoy, at ang mga langgam ay pumasok sa kanilang lungga. Nang bumaon ang apoy, lumabas muli ang mga langgam, at nakita na naman namin silang papunta at palabas mula sa aming bahay. Habang pinagmamasdan po namin ang prosesyon ng mga langgam na ito, sinabi ko sa aking kapatid, alam mo, ipinapalaala nito sa akin ang ebanghelyo. Sinabi niya, sige, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kaya sinabi ko po, hindi tayo nasusuklam sa mga langgam. Ayaw lang natin ng langgam sa ating mesa. Sa nalagyan ng aming asukal o sa aming lababo. Ngayon ipagpalagay natin na maari nating makausap ang mga langgam na ito. Ipagpalagay natin na masasabi natin sa kanila, mga langgam, hindi kami galit sa inyo. Ayaw lang naman namin na pumunta kayo sa aming nalagyan ng asukal. Iiwanan namin kayo ng 1 kilo ng asukal dito mismo sa inyong tirahan, basta huwag lamang kayong papasok sa aming tahanan. At sinabi ko sa aking kapatid na tiyak kung papayag sila.
Ngunit mga kaibigan, ang problema nito ay, tayo po ay mga tao, at mga langgam sila. Ang mga tao ay walang kakayahang makipag-usap sa mga langgam. Makikita mo ang mga langgam na nag-uusap sa isa't isa, ngunit hindi natin sila makakausap hanggat tayo ay mga tao. Ngayon, gamitin mo ang iyong imahinasyon. Ipagpalagay natin na magagawa mo ang lahat para sa mga langgam, at mahalin naman mo sila. Kaya naman gagawin mo ito. Ipagpalagay natin iniisip mo, ako ay magiging isang langgam. Maari akong mapakain ng isang tao, ngunit magiging isa akong langgam at papasok ako sa kanilang punso at sa kanilang kapulungan. At sasabihin ko sa kanila, kayo, mga langgam, makinig kayo. Mukha akong isang langgam, ngunit hindi ako isang langgam. Ako ang taong nakatira sa malaking bahay na iyon, at meron akong panukala para sa inyo. Handa akong magsakripisyo upang tayo ay magkaroon ng kasunduan. Bagaman kung tagapakinig, batid kong ito po ay isang nakakatawang ilustrasyon. Ngunit nakita mo na ba ang nais kong sabihin? Ang Diyos ay may salita, na ninanais niyang sabihin sa mga tao. Ang Diyos ay mayroong katotohanan na ninanais niyang ibahagi sa mga tao. Nais ng Diyos ang makipagtipan sa tao. Handa ang Diyos na gumawa ng malaking sakripisyo, upang magkaroon lamang ng pakikipagtipan sa pagitan niya at ng mga tao. Ngunit ang Diyos ay Diyos, at tayo ay mga tao. Masyadong magpapababa sa tao ang maging isang langgam. Sinasabi ng kasulatan na nang ang Diyos ay maging tao, ito po ang pinakamalaking pagpapababa na nangyari. Siguro mas maganda pang ilustrasyon ng tao ay maging ipis, upang mailigtas ang mga ipis. Ipinakita po ng banal na kasulatan na ang pinakamalaking pagpapababa na nangyari ay ang pagkatao ng Diyos. Ipinakita po ni Juan ang pagkatao ng tao na ang sabi po niya, sa simula ay ang salita, at ang salita ay naging tao. Ang salita po ang behikulo ng kaisipan. Mayroong kaisipan sa aking isipan na nais kong ipasa ang aking kaisipan sa iyong kaisipan. Ang behikulo na magdadala sa aking kaisipan papunta sa iyong isipan ay walang iba kundi ang salita. Ang Diyos ay may kaisipan na ninanais niyang ipaalam mula sa kanyang isipan papunta sa isipan ng mga tao. Kailangan ng Diyos ng salita. Kailangan ng Diyos ng behikulo na magdadala ng kaisipang ito. Ang salitang ito ay walang iba kundi si Jesus. Lahat po ng tungkol kay Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng sinabi ni Jesus ay isang dakila at malaking salita na binigkas ng Diyos sa mundong ito. Na binigkas ng Diyos sa mundong ito. Ngayon ang ebanghelyo ang talambuhay ni Jesus. Sasabihin po sa atin ng mga ebanghelyo ito kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus, at kung ano ang mga sinabi ni Jesus. Muli kong uulitin, bilang pagbibigay diin. Narito na po tayo ngayon sa pinakapusod ng kasulatan, ang mga ebanghelyo. Dito po sa ikalimang kabanata ng ebanghelyo ni Juan, si Jesus ay nakikipagtalo sa mga relihiyosong pinuno. Narinig po ng mga relihiyosong pinuno ang mga sinabi ni Jesus na siya ay hindi lamang isang tao, siya ay Diyos. Ito po ay isang kagalang-galang na pahayag. At syempre, hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Humingi sila ng patunay na si Jesus nga ay Diyos, na kagaya po ng sinabi niya. Nakatala po sa ikalimang kabanata ng Juan, ang nakagugulat na pag-uusap sa pagitan po ni Jesus at ng mga relihiyosong pinuno ng kanyang panahon. Sinabi po ni Jesus, kung nais ninyong paniwalaan ang ating pahayag, hindi kayo magkukulang ng mga patunay. Nasa sa inyo ang mga himala na aking ginawa. Ipahahayag ng mga himala na ginawa ko, na hindi lamang ako isang tao. Nasa sa inyo si Moses. Iniisip ninyong si Moses ang pinakadakila. Si Moses ay sumulat tungkol sa akin. Lahat ng isinulat ni Moses ay tungkol sa akin. Iniisip ninyong si Juan Bautista ay isang dakilang propeta. Sinabi ni Juan Bautista na hindi siya karapat-dapat na magtalak sa senadortas ng aking sandalyas. Na ako ay mababautismuhan. Narinig ninyo ang patuto ng aking ama, tungkol sa akin. Mga kaibigan, habang isa-isa pong ni Jesus ang mga ebidensya, na mayroon ang mga relihiyosong pinuno, na magpapatunay sa katotohanan ng kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Sinabi po ni Jesus sa kanila, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan, dahil iniisip ninyong sa pamamagitan ng pagsaliksik nito, kayo ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinabi po ni Jesus sa atin ang tungkol sa kanyang sarili. Sinabi po ni Oswald Chamber na ito ang talatang susi sa buong kasulatan.
Patungkol po sa kasulatan, sinabi po ni Jesus, ang mga ito ang nagpapatunay sa akin. Ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Iyan po ay nadala sa aklat ng Juan, Kabanata 5, talatang 39. Ayon kay Jesus, hindi mo masusumpungan ang buhay.na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa Biblia, sinabi po niya ang ganito tungkol sa banal na kasulatan. Ang kasulatan ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang buong kasulatan ay tungkol sa akin. Ito po ay patuloy na sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao. Kapag naintindihan po natin ang buong banal na kasulatan ay tungkol sa Kanya. Matutuwa kang malaman na tayo ngayon ay nasa puso ng banal na kasulatan dahil ang 4 na aklat ng Ebanghelyo ay magsasabi po sa atin ng lahat ng tungkol kay Hesukristo. Mga mahal naming mag-aaral, habang pinapag-aralan po natin itong 4 na ebanghelyo, nais kong sabihin muli na sinisimulan natin ang ating pag-aaral sa Bagong Tipan. Kaya naman nais kong magsalita ng tungkol sa ating perspektibo sa Bagong Tipan. Maalala mo na noong sinimulan natin ang ating pag-aaral sa Lumang Tipan, sinabi ko na ang kasulatan ay tumatalakay sa isang pangunahing problema. Sa pasimula, ang Diyos at ang tao ay magkasama. Ngunit sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, sa 3 kabanata ng Heneges, na nilalang ng Diyos ang tao na may kakayahang pumili. Hindi kagaya po ng ibang nilalang. At patuloy na ginagamit ng tao ang kanyang kalayaang pumili upang lumayo sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong napakagandang mga plano para sa tao. Ngunit ang tao ay may karayaang pumili. Ang tao ay may kakayahang piliin ang lumayo sa Diyos, para sa mga magagandang plano ng Diyos para sa kanya. Kaya't hinayaan po ng Diyos ang tao na gawin ang ganoong pagpili. Noong pinili po ng tao ang lumayo sa Diyos, tinatawag ito ng Diyos na kasalanan. Sinabi po ng banal na kasulatan na kay hindi maating ng Diyos ang kasalanan. Kaya naman nailayo ang Diyos mula sa tao. At nagkaroon ng hiwalayan o diborsyo sa pagitan po ng Diyos at ng tao. Ito po ang pangunahing suliranin na tinatalakay po sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Gaya po ng ating natutunan, ang Lumang Tipan ay maaaring lagumin sa ganitong pamamaraan. Sa Lumang Tipan sinasabi po ng Diyos sa tao, paniwalaan mo ako kapag sinabi ko sa iyo na may gagawin ako tungkol sa ating paghihiwalay. Pupunta ako sa mundo upang gawin ang dapat gawin upang ako at ang aking mga nilalang ay magkasundo. Sa Lumang Tipan, mga kaibigan, maririnig mo ang mga taong kagaya po ni Job, sa gitna ng lahat ng kanyang paghihirap, na nagsasabi po ng ganito, may sana'y makalapit sa akin sa Diyos. Hindi ko maunawaan ang Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan niya akong maghirap. Sana mayroong makalapit sa akin sa Diyos. Napakarami kong mga katanungan. Hindi ko maintindihan ang Diyos. Sana mayroong mamamagitan para sa akin sa Diyos. Sa kasukdulan po ng kanyang paghihirap, si Job ay nagpahayag ng isang propesya. Sinabi po ni Job ang mga magagandang salitang ito. Sinabi po niya, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. At sa wakas, siya'y tatayo sa lupa. At pagkatapos masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Na aking makikita sa aking tabi. At mamamasdan ng aking mga mata. At hindi ng iba. Sa pamamagitan po ng propesya, ipinahayag ito ng Diyos kay Job. Ngunit maririnig mo rin si Job na nagsasabi po na kahit pa nakakatiyak siya sa mga bagay na ito. Sinabi niya, kung alam ko lang sana, kung saan siya matatagpuan. Mga mahal naming tagapakinig, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang Bagong Tipan ay maaaring lagumin sa ganitong pamamaraan. Sinasabi po sa atin ng Diyos sa Bagong Tipan, paniwalaan mo ba ako kapag sasabihin ko sa iyo na may ginawa na ako tungkol sa ating paghihiwalay? Sasabihin ng Bagong Tipan na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naparito sa mundo. Ang Diyos ay naging tao, bilang Diyos na naging tao, namatay siya sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, maaari nang magkasundo ang Diyos at ang tao. Ang mensaheng ipinagkatiwala sa lahat po ng mga taong naniniwala sa Bagong Tipan ay nagsasabing, humayo kayo at sabihin ninyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ang Diyos ay nakipagkasundo na sa inyo. Humayo kayo at makipagkasundo sa Kanya. Sinasabi po ni Apostol Pablo na ito ang mensaheng ipinagkatiwala sa atin. Ito po ang ministeryong ipinagkaloob sa atin. Ito po ay tinatawag na mabuting balita. Ang 4 na aklat, Mateo, Marcos, Lucas,
at Juan ay tinatawag na mga ebanghelyo. Dahil ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Ang mabuting balita ay pinagkasundo na ang hiwalayan. Pinaniniwalaan mo ba ako kapag sasabihin ko sa iyo na pinagkasundo ko na ang hiwalayan? Iyon po ang sinasabi ng ebanghelyo. Sa buong lumang tipan, maririnig mo ang mga propeta at mga taong kagaya po ni Job na nagsasabing, alam kong mangyayari ito. Naniniwala ako kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya ang pagkasundo. Hangad ko lamang na malaman kung saan ko matatagpuan ang makakasundong Diyos sa akin sa Diyos. Mga kaibigan, sa bagong tipan, maririnig po natin ang mga taong kagaya po ni Andres, ang kapatid po ni Pedro, na nagsasabi po ng ganito, natagpuan namin ang Mesiyas. Maririnig mo si Jesus, ang makasaysayang Jesus na nakatayo sa balon sa Samaria. At sasabihin ng isang babae, nalalaman kong isang araw darating ang Mesiyas at isaayos niya ang lahat ng mga bagay. At maririnig mo si Jesus na nagsasabing, ako ang taong nakikipag-usap sa iyo. Ang tinutukoy mo, ako ang Mesiyas. Mga kaibigan, ito po ang buod ng nilalaman ng lumang tipan at bagong tipan. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag na mga ebanghelyo ang unang 4 na aklat ng bagong tipan. Ito po ang mabuting balita na pinagkasundo ng Diyos ang hiwalayan sa pagitan po ng may lilang at sa kanyang mga nilalang. Habang sinusuri po natin ang bagong tipan, habang pinapag-aralan po natin ang 4 na ebanghelyo, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mabuting balitang ito? Naiintindihan ko ba ang mabuting balitang ito? Pinaniniwalaan ko ba ang mabuting balita? Muling kaibigan, layunin ko at panalangin ko na sana habang sinusuri po natin ang bagong tipan, na kung hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos, bilang resulta ng ating pag-aaral sa bagong tipan, sana'y maranasan mo ang pakikipagkasundo at kapayapaan sa Diyos. Kapag ikaw ay nakikipagkasundo na sa Diyos, magagawa mo na ring makipagkasundo sa iyong sarili at sa ibang mga tao. Ito po ang tunay na mensahe ng bagong tipan. Hanapin mo ang mensaheng ito, kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa iyong sarili, at kapayapaan sa ibang tao. Ooy dahil sa ebanghelyo ni Hesukristo. W. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.